Ano kap ang kasalukuyang estado ngunyan o kamugtakan kan sa tuyang barangay health center diyan po sa Karuyaruyan? And ano-ano man da kap si mga primerong serbisyong medikal o programa na madalas na tigtatamasa digdi kan sa tuyang mga residente kap? Digdi sa barangay Karuy-Ruyan, inot-inot na itataong serbisyo kang health center ni iyo ang mga pag-immunize kang mga kaakian, immunization po. Naggigibo yan every Thursday and Wednesday na mag-immunize sa mga kaakian na residente kang Karuy-Ruyan. Second, nagkakaigwa kami igding inapod ninyan, igwa kaming programa sa maabot na pitsa 17, itong inaapod na MRCA, itong Rubella vaccination para duman sa mga gas na daiman lugod mahawaan ng kaakian. Pantulo, ang talagang programa kang health center digdi, nagkakaigwa ng inaapod na bloodletting. Ngunya na August 20, magkakaigwa igding bloodletting. Kaano, kinakaipuhan ini sa igdi sa barangay Karuy-Ruyan. Mostly may mga helang ng mga ipiling dugo. Kaipuhan igo kaming deposit dyan sa blood bank para daiman masakitan ang mga constituents ko kung sakaling nangangaipuling dugo. Iyo po yan mga programa. Yes, okay po. And sunod kong kaputan dyan, Kap, igba ba kita, Kap, sapat na mga bulong, bitamina, mga primerong kagamitan na pampasilidad kan sa tuyang health center para magtugon sa mga pangangaipo kan mga aki, badus, senior citizen, and iba pa, Kap? Ay, di, kompleto na yan. Dahil ang pondo kan barangay, duman sa inaapod na health fund, or duman sa GAD, itong gender and development, that is 5%. So, every second quarter of the year, nagpo-purchase ang barangay ng mga vitamins, mga tulong, kung ano-ano ang mga kinakaipuhan base sa data na iyo talagang hinahanap, lalong-lalo na ang mga senior citizens, mga PWD, yung mga athlete, yung mga vitamins na yan. Then, si mga equipment sa Lautang Health Center, igwa po kami kayo digdi. Igwa yan ng hospital bed, igwa po yan ng oxygen, igwa yan ng inaapod na kanya-kanyang blood pressure dyan, may mga thermometer. Gabos po, apwera na ang kulang na nga lang digdi sa barangay na ini, magkaigwa ng operation room. Tapos po yan, igwa-igdi, may ano po dyan, kung sakasakaling day ka makalaka, may health, may wheelchair dyan, pandua, pag talagang grabe, ang paka-check up na dahil man talaga makayanan na kang health center kang Karuy-Ruyan, iba po baga kaming ambulance. So, kinakaipuan daw yan sa pinakaharaming hospital para malapatan nin marahay na salud and sarong constituent na medyo maraot ang mate. Okay po yun. And di, Kap, paano taman, Kap, natutugunan itong mga kaso kan emergency? O kaya ining agarang pangaipo kan mga pasyente kung sarado na ang health center o kaya ikulang, halimbawa sa doktor, sa nurse kapag banggi, Kap? Aryan kaini, ang barangay nagkaigwa ng ambulance para in case nasarado na ang health center or talagang malala, especially lalo na ang mga aksidente, mga biglaan na na-stroke or dapat kaipuan talagang madara sa hospital, ang ambulance hindi po sa Karuy-Ruyan is 24/7 po yan. May driver po dyan, may tano na pwedeng mag-alalay dyan, and yung mga personahe pong iyan, tigpa-training niyan. Collaborated po yan kang MDRNC dyan sa Philip. Nagpapat po kami kaya itong mga ina-upload na mga healthcare, itong mga responses, itong mga bandaging, mga medyo dahil ko masasabing master na hindi yan, pero igwasin ng knowledge kung paano dadaraon ang pasyente na maayos as in maisakay sa ambulance. Ito yan. Opo. Igwa ka mo, Kap, isinasagibo na bukod duman sa naunang bitan mo sa bago na
medical mission, sa bloodletting, mga araw kan. May mga ano din kap, may mga check-up, health awareness campaign, mga iba't ibang mga purok sa mga iba't ibang mga lugar diyan po sa Karuyaruyan para talagang masiguro na abot kamay and serbisyo. Yan pong mga serbisyo sa bawat pamilya diyan po sa Karuyaruyan kap. Yan po kaya mga medical mission na ina-upload. Parte na po bagay ang kang programa kang province. Parte na yan kang programa ang munisipyo. As in may mga non-government organization na nagkukumbisir kayan. So, kung igwang nagdidigdi sa barangay, digdi na yung ginaganap sa covered court. So, ang mga health worker igdi, nagtatarabang yun dyan para maabot si mga samong mga constituent na nangangaito aning agarang solusyon sa saindang salud. Pero, kami, dahil igaw ng health center, igwa kami bagang physician na siyaon sa RHU, sa Palestina, sa Guduman sa may San Isidro. Duwang doktor ko, hindi, tulo na nga ni pala, duman sa Kuri. Now, kung kinakaipon talaga ang doktor, may we call our physician para ma-check sila. Okay po 'yun. Pero well said kap. Pero digdi kap sunod kong hapot, ano man ang sa indo kap na mga primerong plano o kahagadan, mga araw kayan na suporta gikan po sa lokal na gobyerno kan pili o sa provincial government para mas mapagayon and mapalawak pa ang serbisyo kan sa tuya pong health center, kap. Now, ang dapat ko tangani, dapat ko tangani the province and the municipality, kaya naman kinakaipuhan na kami ba ngayon mag-request sa inda or what, dahil obligasyon ko ta ninda na magkaigo kayan. Sa barangay Karuyaruyan, dahil ko man sinasabi na dahil siguro sa sobrang dakula man ang pili, 26 na barangay, ang barangay Karuyaruyan, nagigibunin sa diri niya, naglalaag yan ng pundo para dyan sa mga bagay na yan. Tanganing, kung mahalat kami for the request coming from the province of Camarines Sur and coming from the LGU, no arin pa iyan. Pero kung may sadiri kang pundo, halik man sana yan sa inda, inilaan mo yan dyan. So, iwang programang perming ginigidoan barangay Karuyaruyan tungkol sa salud. Nakalaag po yan duman sa inaapod na social development sa local government code. Na kung pwede, kung kaya man sa nakan barangay, di po kita magparaasang na dyan sa mga, sa lalong-lalo na sa munisipyo or sa province. Kung kaya kang barangay, ano taday mo gibuhon? Tanganing si sa imo man nasasakupan sana, mataanan mo maning serbisyo medikal. Dahil, kung mahalat po kita, no, parahalat kita dyan, no, ahin pa maabot din sa to, mayo na sa mga constituencies ko kaya. Medyo, dahil matatagan maray na asistensya dahil huri na. Kaya nga niya ako ayang ambulance kang barangay, sabiring pundo yan kang barangay, dahil kang hinagad kung isay man mga politiko, dahil i-utilize ni ang pundo kang barangay. Opo, iyon. And kumo kapitan kap, makumusta ako digdi kap digdi sa Karuyaruyan. Ano man po ang sa indong pananaw sa importansya kan mental health o kalusugang pangkaisipan? Bako lang para sa mga residente, kundi pati naman sa mga naglilingkod po dyan sa barangay ta, kap. Iya ngayang mental health na sinasabi, ang tao kaya, sa pananaw ko bilang kapitan, may kanya-kanya yan yung inaakod na interpretasyon. Lalong-lalo na si mga taong medyo kulang man ang aram. Iyan ang masyadong anula mo, yun yan si tama. So bilang ikakapitan, pigkukonsiderar mo yan, pero dapat pigkukonsolidate mo kung ang itinataram kaning nasasakupan mo o even empleyado mo sa barangay, tama daw ini o sala. So kung may igwaman kaning mga na-experience sa mga barangay, hindi sa Karuyaruyan, dapat kinakaituan ba, igwa po ba kita psychological na
mga conference, seminar, dapat tina-attend yan. Tanganing si itong pagserbisyo ninda, maray asinda igaano apektado ang mga constituents dahil ining mga constituents kan mga barangay, dahil man po yan gabos sa kapag-eskwela, dahil man po yan gabos sa katapos. Ang kaipuhan dyan, itong harmonious na pakikipag-ulay asin pag-entertain. Para kaya dyan sa barangay, ulay mo, ika na suhabi. So, ma-offend ang sa itong mga constituents. Iyan termi kong pagpapagirundong sa sakuman sa sakupan. Opo, iyon. Ano man kap ang mga karaniwang pinagigikanan kang stress, kapagalan, depression, pressure o burnout na na-experiencehan siguro kap kan mga barangay official ta, mga tanod o health workers sa oral daw nindang paninimbagan kap. Maski sa ina barangay, maski di sa kariro yan, nangyayari yan. Ano ka na-stressinda? Kasi doang bagay. Halimbawa, health worker, nagdumani kamong data na pigkukwa. Pero si approach mo sala, masisimbag ka. Magsisirimbagan na. Yan. Ang ginigibo ko yan. Ang ginigibo ko, sinasabihan ko, ang pag-approach nga niya ko, tayo ang sa tuyang pagsiservisyuan, luhay sa na, asin, marespeto ka. Kaya kung gusto kang respetohon, inot ng magrespeto ika. Bakong halaton mong respetohon ka. Ngunyan, yung mga na-stress dahil na nagpupuon kaya inot-inot, istorya ni Pedro, istorya ni Juan, istorya ni Maria. Yan mga bagay-bagay na mayo man konkretong ebidensya, pigpaparatulan. Hindi sinda-sindaman sa may stress. So, ito yan ang ginigikanan kan mga mental health na dahil nagkakarintindihan. Pero bako man kung gayong problema dahil sa depende po kaya yan duman sa inaapod na karakter ng sarong tao. Yes, tama yan. So, yan sang-ayon ako yan kap sa imong simbag. Pero di kap igwa ba kitang mga naisip o mga kasalukuyang pigpapautob na programa? Halimbawa, counseling, yan importantihon yan, o simpleng team building o stress relief activities kap sa laog ng barangay hall para maatamanan ng emotional and mental na kalusugan kan sa tuya pong mga pag-iriba kap. Hindi ginigibo yan sa laog kang sarong taon after magkaigwa kami ng inaapod na consensus tang inaapod na barangay development plan. Sunod po kayan si gabos na empleyado, tanod, health worker, mga kagawad, kapitan. Nagkakaigwa kami kaning guru banding. Anak po kay team building. Bako lang digyan sa karuruyan. Tanganing magkaigwa man sindaning inaapod na pagkuyan sa indang sadiri, maging lingawan sa mga nangyayari sa barangay. Pigluluwas ko po yan, piglalaganan mo yan pundo, minsan kami duman sa Sorsogon, minsan dyan sa Pasakaw, minsan kung sa inalugar, tanganing ma-relax man sinda, bako na sa napirmi na sa nangyaon sa trabaho. So duman mi man yan, igaman kami duman dikit na urulay-ulay, kung paano mi makokross ining mga bagay-bagay na ini nararanasan ni sa oral daw na pagtatrabaho sa barangay. Kaya minsan, nakaka-relax man po sila. Saro sa mga bagay, garo ini, na nanahiling ko, na tanganing daiman sinda pirming na-stress, nangungunsumi. So may oras man po, yan na tinataan mo kuman ng leeway ang sa kong mga nasasakupan na empleyado asin mga kagawad. Opo, yun. Kap, second to the last question na lang kap, paano nindo kap hinihikayat ang sa indong mga kagawad, mga empleyado na maging bukas sa paghagad ning tabang kung nakaka-eksperyensya na ning labi-labi na pagkabalisa o depresyon dahil sa trabaho, may mga araw kayan kap eh. Ano takap? Paano ta sinda kap mahihikayat? Ay, iyan po talaga. We have to open to each other. Sa session po kaya, bilang kong ikakapitan, dapat
observer ka, dapat tatao kang maghiling. Ang tao kaya kung may problema or may defeat na pigdadara na magabat, so bilang ikakapitan araw mo yan. Ini dati ba kuman araw gani. Now, hihikayat yan na dapat sinda open sa ko. Tanganing kung ano man maitatabang ko or maika-counsel ko sa inda, nganing maali sa indang mga agam-agam, maitatao ko. Then, iba po talagang programa kayan ang gobyerno baga. Lalo na sa mga kababaihan, women empowerment, iba po kita sa mga kaakian, 7610 kang right of the children. So, inyong mga bagay-bagay ni lalong-lalo na inyong mga kamagurangan na sa ngunyan talagang grabe man ang sa indang paghinguha, konsumisyon, ngunyan sa mga attitude kang mga kaakian, nagarubagadain na sinda pigdadarangog. May welfare po kaya na iimbitaran sa barangay. Asin sinda, iniimbitaran ni. Tangani sa nang magkaigwa sinda ng enlightenment, kaliwanagan, na daiman dapat sinda ma-stress kasi parte ini kan pakikipagbaka sa sosyudad, sa satong pagkabuhay na oral daw, asin lalong-lalo na ang nararanasan ang krisis sa ekonomiya. So iba po kayang programa ang barangay, mga counseling, mga ali po yan sa mga DSWD, di Kantili, na may mga talagang expertise sa mga psychology. Iyon po yan. Okay po. Okay, ni Kap, bago kita magtapos, ano Kap ang pangapudan ta sa sa lokal na gobyerno para matawaning pansin ang arog kaini yung mga bagay-bagay sa tuyang barangay, ang psychological well-being kang mga frontliner sa antas kang barangay, and syempre sa mga residente Kap, sa mga residente tapo Kap, sa karuyaruyan para dai maano ka ining depression or pagiging stress na nagkakausa kang mga disorder sa tuya pong salud sa kaisipan. Kap. Ang pangapudan ko lang, not necessarily sa municipality of Pili, even province. Kasi po, may programa po talaga kayan. Ang kulang lang talaga, so dahil man ako kayan pagparpagminutan sa inda, pero talaga igwang programa sinda kayan. Nakalaag man po yan sa indang programa, duman sa inaakod na Municipal Development Plan, na ining mga problemang ining stress, mental health, ang kulang lang talaga ang pag-implementar ninda. Na ang mga barangay nagalat sa naman yan. O iba man kami kaning mga request. Ang problema, ang pag-implement kaning program na ini, laro kahaloy. So kung mahalat ako dyan, mas marami pa akong mainot na. Ako na ka na. Kaya nainot ako dyan na pero sa mga program na yan. Even maski dyan sa munisipyo, araw may programa kaya. Pero sa barangay kung yaon man po yan diban sa sinasabing annual budget ni, di buo na kang barangay. Kasi nagtutugod po kaya ako bilang punong barangay, panduang term na. Na ining mga bagay-bagay na nangyayari sa imong barangay, dahil mo man talaga dapat ipagparaasa sa munisipyo, sa probinsya. Kung kaya mo man sa nang gibuhon mo na, tanganing ang sa imong constituents, mataanan mo ni asistensya, maserve mo sinda, maitao mo so hinahagad nila. Kung pagparalaton pa, even national, ay na rin maabot din sa barangay Kariruyan. Tapos na, grabe na, rampan na. Kaya bilang punong barangay, dapat anakod po kaya ina-assess. May assessment po yan. Taon-taon ina-assess niya. Anong kamugtakan sa Zona 1, sa Zona 2, sa Zona 3? Ano ang mga problema? Igwa daw nagsasuffer kaning mga bagay-bagay na ini. Mental health, poverty, kung ano-ano. Tiga-assist ni punong barangay. Igwa man dyan mga kagawad. Nakatabang ko, ikakagawad. Ili nga daw ang zona mo kung anong pangangaipo. Not necessarily infrastructure, but dapat kita mag-invest na kan inaapod na human development.
ipo yan sa kariro yan. Hinda ko lang kung sa ibang barangay ginigibo yan. Yan lang po